Nilagang buto-buto naman nga yung aking niluto dito sa may terrace habang si Via ay natutulog. Magandang araw, bago nga ako nagluto, pumunta muna kami sa pinagba-Bible studyhan ng aking asawa every Friday. Tapos na nga yung Bible study. Etong sila tatay at nanay ay may pabaon na naman sa aming mga gulay. Sa Benguet nga kami ngayon, kaya kung mapapansin ninyo, kabundukan ng aming kapaligiran. At ito nga mismong nilalakaran namin ay bundok din. Matarik nga itong kalsada ang aming dinadaanan, kaya talagang mapapalaban ang aming mga paa at binti. At ito naman nga yung mga gulay na binigay sa amin kanina. Kaya sa buhay mission talaga, hindi ka magugutom. Dahil sa iba't ibang kaparaanan, ipoprovide talaga ni Lord ang lahat ng iyong pangangailangan. Yung ganitong weather ngayon dahilan kung bakit mas pinipili namin na maglakad kaysa sa sumakay. Hindi ka talaga pagpapawisan maliban na lang sa asawa ko na nagbubuhat kay Bia. Dito nga sa kalsada ay may mga dumadaan namang taxi at jeep na pwede namang sakyan. Kaya lang dahil nga minsan matagal lang mag-antay, kaya mas masarap na lang ang maglakad. Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. The Bible tells me. Pagkatapos nga ng mahabang lakaran ay nakarating na din kami. Mabuti na lang na hindi umulan dahil nga may iniwan kaming mga sinampay. Ito pa nga pala yung mga gulay na bigay sa amin. Inabot din pala ito ng isang kapatiran namin dito sa church kagabi. Dahil nga maraming patatas kaya naisip ko nga maglaga ng buto-buto. Totoo talaga yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita na unahin mo lang ako at bibigay ko ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya sisimulan ko na rin ang pagluto habang tulog pa nga si Bia at ang asawa ko naman ay nag-aaral ng kanyang mga lesson. Sinimulan ko na rin ngang ilagay yung buto-buto habang nagbabalat ako ng patatas. Tinimplahan ng asin para kumapit na rin yung lasa. Mabuti na lang at maganda yung panahon ngayon kaya hindi mahirap kumilos dito sa may terrace. May pechay nga pala kami sa ref kaya ito na lang ang naisip kong ihalo kaysa repolyo. Mas mabilis nga kasi itong malanta. Nahugasan na nga yung gulay at nag-aantay na lang na lumambot yung karne. Kapag ganitong mga nilaga nga, mas masarap ang malambot kaya mas okay lang na magantay ng matagal. At dahil nga lumambot na rin yung karne, kaya nilagay ko na rin itong pechay. Kaya kunting kulo na lang, pwede na kaming kumain. At finally, naluto na nga yung nilagang buto-buto. Dito na rin nga kami kakain sa may terrace para talagang enjoy na enjoy yung ganda ng bundok habang kumakain. Say, let's pray. Lord, thank you for the rice and chicken and for the soup, vegetable. In Jesus' name. Muli, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pag-iingat niya sa amin kanina sa paglalakad at sa masarap na ulam na nababagay sa panahon. Thank you for watching!